4.3 Collab. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine, 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alright, so isang mapagpalang hapon Pilipinas at
sa ating pong mga estudyante sa Himpapawid. Ano po? Sa ating buong bansa. So muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, si Meli Tenorio, at isa na naman pong makabuluhang talakayan dito po sa ating palatuntunang Paaralang Bayan sa Himpapawid ang inyo pong mapapakinggan. At sabi nga nila, ang tunay na seguridad ng bansa ay nagsisimula sa ating mga hapagkainan. Ngayong araw pong ito, hihimayin natin ang isang paksa na napakahalaga para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito po yung food security, pero hindi lang po ito basta usapang pagkain. Ito po ay usapang green revolution. Ano po? Na nagmumula mismo sa ating mga komunidad at sa ating mga bakuran. At sino pa ba ang mas nararapat na magturo sa atin nito kundi ang ating paboritong guro po ng kalikasan? Makakasama po natin ang ating batikang scientist, educator at author po ng Living with Nature. Wala pong iba kundi si Dr. Abercio Rutor o mas kilala nating lahat bilang Kaabe. Kaya ihanda na ho ninyo ang inyong mga panulat at papel. Alamin po natin kung paano tayo makakatulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kalikasan mula sa grassroots level. Ano po? Si Kaabe po ang ating panauhin ngayon at ako po muli si Meli Tenorio. So welcome back, Kaabe. How are you po? Maraming salamat, Kameli. Magandang hapon sa inyo lahat. At ako'y nagkagalak na makabalik dito sa Paaralang Bayan sa Himpapawid. Opo. Sa tagal na namin ni Kameli, nung 1980s pa. Opo. Hanggang early 2000, Opo. Kameli. Opo. Ngayon, bumabalik tayo. Kaya ang nilagay ko rito, Paaralang Bayan sa Himpapawid Part 2. Pero actually, parang tuloy-tuloy yan, Opo. Kameli. Wala Okay. ang boundary lang yung tagal na medyo natigil, tapos babalik tayo. Tama. At ang kauna-unahan lesson natin ay tungkol sa food security bilang sagot natin sa nangyari ngayon. Opo. Ang Okay. cost ng pagkain, cost ng nabibili, Opo. ang inflation rate natin umabot Okay. ng halos 7.5%. Opo. Itong nakaraan na month at ang unang affected doon ay pagkain. Ngayon, ang consequences niyan ay mga malnutrition. Kulang sa nutrition, lalo-lalo sa mga bata. Opo. And yung health ng tao ay nakasalalay sa wastong pagkain. Opo. At maganda ngayon, Kameli, na mabanggit natin ang food security kasi kasalukuyan merong konferensya ng ASEAN. And one of the agenda ng ASEAN ay tungkol sa nangyaring food crisis sa buong daigdig. Opo. Hindi lang dito sa lugar natin, Kameli. Opo. Sa buong daigdig ito. Yes. Although the word food crisis medyo nagsisimula pa lang in many aspects, kaya kayang-kaya pa rin natin na mapigil o kaya mabigyan ng solusyon bago siya daranas ng malawak. Okay. Kameli. Opo. Kaabe, Well, gusto ko lang po munang itanong sa inyo, ano po? Kasi meron tayong 50 na self-administered test. Okay, so ito pong 50 item na ito, kung hindi man natin siya matapos, pwede natin ituloy sa mga susunod pa. Ano po? Gaano po ba kahalaga na matest ng ating mga tagapakinig ang kanilang kaalaman tungkol sa food security? yes, Kameli. Naglagay tayo rito ng 50 items. Opo. True or false. Pero kami ni Kameli, binigyan na namin yung answer. So, ang gagawin na lang ninyo ay kayo mag-check kung bakit true o bakit false ang particular item. Opo. At i-discuss ninyo ito sa school o sa workshop ng Okay, sa pwede rin nilang community ninyo. i-discuss sa loob ng kanilang mga tahanan, Kaabe, di ba? Sa harap ng mga bata. Kasi minsan yung mga bata hindi nila alam na, oy, ang hirap pala ng ginagawa ng ating mga magulang para lamang tayo mapakain. Yes, Kameli. Opo. And because marami ito, 50, hindi natin ma-take up in one or two sittings. Opo. Kaya ang gagawin natin by random lang, yung very close to yung nangyayari ngayon. Ang ating maring
piliin natin. Mga mahal natin na listeners, pwede ninyong ma-download, pwede ninyong may print ito, and the title is Food Security is Green Revolution at the Grassroots, Paaralan Bayan sa Himpapawid. At available ito by searching this title, then you can download, you can print. Okay. Kameli. Alright. Kaabe, pag sinabi natin kasi na na self-administered test, pag sinabi natin number 1 ito, may sagot na tayo doon, true or false, di ba? Pero ito ho ba ay makakaiwan ba tayo ng konting impormasyon, or ito ba ay ma-absorb kaya ng ating mga kaibigan na nakikinig or nanonood ngayon itong ating sinasabi? For example po, yung number 1, yung ating pong number 1 na self-administered test. Yes, Kameli. In fact, itong approach namin ni Kameli, mga mahal natin na listeners, ay hitting two birds with one stone, kasi binigyan na namin yung answer dun sa katanungan. And with that, the listener or the participant will do his part of finding out bakit kaya tama, bakit kaya hindi tama, ano kaya may dadagdag pa, ano yung nangyari sa particular location. Okay. So this is an eye-opener for each item to every participant. Okay. We call this, Kameli, School on Air. Alright. So mga mahal natin na listeners, dapat may notebook kayo at may lapis. Okay. Alright. So, Kaabe, kasi Green Revolution, di ba? Noong mga kaedad natin, alam nila kung ano yung Green Revolution. Pero pag sinabi natin ngayon na napakarami hong mga henerasyon, okay, so yan po ang problema, no? Mahina. Humihina po ang signal. So hindi ho natin masyadong marinig po yung sinasabi ni Kaabe. Pero very interesting po itong ating topic kasi nga pag sinabi natin Green Revolution ay noong una po itong isinagawa panahon po ni Marcos, nung dating Pangulong Marcos. Napakaganda ng ani ng ating mga farmers dahil nga dito sa Green Revolution na sinasabi natin. Pero ngayon po sa kasalukuyan, pag sinabi natin Green Revolution, pwede ho natin siyang simulan maging sa ating pong mga bakuran. Maaari tayong magsagawa po ng ating garden sa ating paligid. At maaari ho tayong makapag-ani ng ating pong produce. Okay, so mga kaibigan, habang inaantabayan natin si Kaabe, tayo po muna ay magbibigay ng mahalagang break. Sa buong mundo, ang Timog Silangang Asya ang isa sa pinakaapektado ng mga kalamidad at bunsod ng epekto ng climate change. Mas lumalala rin ang pinsala sa ekonomiya, sa kabuhayan at sa buhay ng milyong-milyong mamamayan. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng ASEAN. Sa ilalim ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response o ADMER, pinagtitibay ng mga bansang kasapi ang kanilang sama-samang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Sa katunayan, sa pamamagitan ng AHA Center o ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance, napapadali ang bayanihan sa panahon ng kalamidad. Ito kasi ang nagsisilbing sentro ng impormasyon, logistics at agarang pagresponde. Samantala, bilang ASEAN 2026 Chair, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mas epektibong disaster response. Sa pamamagitan ng Manila Aspect Framework, isang sistemang magpapalakas sa koordinasyon, data sharing at pagtugon sa sakuna sa buong ASEAN. Layunin nitong tiyakin na walang maiiwan sa oras ng peligro. As advocated by our President, President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippines is pushing for a more robust and adequate ASEAN-wide disaster response system. Coordinated action in disaster risk reduction, climate resilience, and sustainable food systems is essential to protecting communities and livelihoods. Sa pagharap sa kalamidad, ipinapakita ng ASEAN ang katatagan sa pagkakaisa
paghahanda at malasakit sa kapwa. Para sa Integrated State Media, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paaralang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, so we're back, mga kaibigan. Ang ating oras ay 3:20 po ng hapon at nasa line po si Kaabe, okay? So Kaabe, magandang hapon ulit at how are you na? Kaabe? Okay, so mga kaibigan, ulitin lang po natin, ngayon po ay ikalawang pagkakataon pa lamang ang ating pagbabalik po sa Radyo Pilipinas ng ating palatuntunan ng Paaralang Bayan sa Himpapawid. Nung una po ay naging panauhin natin ang tatlong moguls po ng DOST, si Secretary Rene Solidum, si Secretary Boy de la Peña at si Yusek Sancho Mabora. Ngayon po ay si Kaabe Rotor, ang ating pong kaibigang professor, scientist, farmer, author at artist. Okay, so nasa line po siya. Kaabe, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Kameli. Okay. So ipaliwanag ko lang yung Sige po. Green Revolution. Sige po. By stages ito. Nagsimula nung when humans started moving out from yung forest, yung confines nila, and they started settling down in the Fertile Crescent. Ito yung beginning ng agriculture. This is the first Green Revolution. Okay. Ang ikalawa, when we expanded in human population, so we opened up new areas. In our case, we opened up Mindanao. This was in the 50s and 60s. So yan ang second Green Revolution. Okay. Apo. Ang third Green Revolution, Kameli, ay yung tinalakay ng mga guests natin, science and technology as applied in agriculture. So, dumami yung produce because of science and agriculture. Opo. And now we are in a new field of Green Revolution. Ito ngayon, ang agriculture balance with environmental concern. Agriculture look upon as a continuing production of basic goods and commodities, agriculture on rooftops, and agriculture sa sinasabi natin na genetically modified crops. Opo. So this is now the present Green Revolution that we are in today. But Kameli, how do we address Green Revolution sa kasalukuyan sitwasyon? When we have food crisis, when inflation rate is high, when health and well-being of people are affected by insufficient supply of food.
Yan ang ating tatalakayin. Okay. And we have 50 items to choose from. Alright. Okay, Kaabe, balikan lang natin sinabi mo na sa kasalukuyan kasi parang hindi maganda ang kalagayan ng buong mundo, di ba? So meron tayong meron tayong ipinagdadasal na huwag matuloy ng lubos-lubusan itong nangyayaring sigalot diyan sa Middle East. So ito po ay nakakaapekto sa supply ng ating pagkain sa Pilipinas kasi tumataas po ang langis at ang langis po ay napaka-importanting factor po yan. Pero kung tayo po ay magsisimula dito, maari ba nating iwasan ang pag-angkat ng langis? At makakaapekto ba ito sa ating pagpuproduce halimbawa ng pagkain? Kung green po ang ating pag-uusapan. Yes. Okay. We cannot do away completely with fossil fuel. Opo. But we can have alternatives. Okay. The number one alternative is sunlight. Mm-hmm. So, pakilabangan natin yung panahon na meron tayong sufficient sunlight Alright. to dry our crops, to generate electricity from solar energy, and many others. And on our part, kahit maliit yung lugar natin, we can plant vegetables, we can raise some fruits, we can raise some poultry and livestock. Opo. And therefore, indirectly, we are gaining independence from imported items, which are eating up our meager resources. Kameli. Ayun, okay. So, Kaabi, pag sinabi natin, marami tayong magagawang paraan, di ba? Okay, ang energy kailangan din natin sa pagpo-produce natin ng pagkain. Pero Kaabi, pag sinabi natin na hindi na natin gamitin halimbawa yung kuryente. Marami din naman tayong mga pamamaraan. Meron tayong solar system, di ba? Na maaari nating mapagkunan ng ating kuryente kung kailangan natin halimbawa na gamitin ito sa ating pagfa-farm kung modern po yung ating farm. Pero pag sinabi nating smart agriculture, kasama ba ito? Yung yung wag nating paggamit ng kuryente, wag nating paggamit ng crudo or mga oil? Yes, Kameli. We can do away many things with the very expensive electricity and fossil fuel. Opo. The Bahay Kubo concept means practical living. All right. It means making use of simple gadgets, simple things, Opo. without so much sophistication that would make us dependent on imported items, Kameli. So, what we are saying is that ang Green Revolution must be on the grassroots level. Balik tayo. During the time of the late President Ferdinand Marcos, and even before that, during the time of Ramon Magsaysay and many other leaders. So, we look back at tradition and find out how this tradition and values could be the resort to the present problems we are facing today. Opo. Okay, so ang number one, Okay. Green Revolution is the development of agriculture. And it traces from the time man settled down to raise animals and plants to our present Green Revolution, including genetically modified plants and animals. Tama to. This is true. Then another item, mga mahal natin na listeners, Green Revolution does not encompass agro-processing like making of brewed coffee, patis, bagoong, wine, vinegar, Opo. milk, cheese. Actually, these are all part of Green Revolution. Okay. So, hindi lang pagtatanim, Kameli. It is also agro-processing on the village level. Ayun, okay. So, dalawang items na yan, mga Opo. mahal natin na listeners. Aha. If you have your notebook, please fill up some space for your notebook, for your guide. Okay. Then number 3. Alright.
Sige po. Number 3, Kameli. Mhm. Ang unang inisip ng tao is when we produce something on the farm, inisip natin, eto mabebenta ba sa palengke at kikita pa tayo? Okay. Hindi yan ang main purpose ng Green Revolution. Ang main purpose is, first of all, food self-sufficiency sa pamilya. Opo. Yung magagamit natin sa bahay Ayun. bago natin isipin yung pagbebenta. pwede bang ibenta ito. Opo, okay. So those are 3 items. Opo, na okay. So, Kaabe, doon sa mga lugar na apektado po ng kalamidad, kagaya po ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Albay, ano po ang dapat gawin ng mga namumroblemang magsasaka na apektado po ng ashfall ang kanilang pataniman? Yes, this is a specific disaster. Opo. And nakita ko that the value of crops ay umabot lang ng ilan milyon compared to billion na nawala sa ibang pamamaraan, Kameli. Okay. But it's not the amount that we are trying to say. Mahalaga ito at priority ito, hindi. Ang tao pa rin ang priority, bigyan natin ang lunas ng kanilang problema. Alright. So what can we do with the Mayon, Canlaon, Taal area Opo. na pag nag-erupt, directly or indirectly affected ang mga tao? Opo. Maraming bagay. But sa Green Revolution, Opo. we can have short-growing crops. Ayan mang maganda sa mga Okay. gulay-gulay natin. Opo. Short-growing, in 30 to 60 days makarecover ka na. Meron ka okay. ng maani. A good example is, ang swerte ng Pilipinas, may mga gulay tayo, if you do not succeed in harvesting the fruits, meron ka pa rin pakinabangan. Ampalaya, for example. Okay. Habang hinintay mo yung fruits, meron ka ng ampalaya leaves. Okay. Yung sweet potato, bago magkaroon ng laman, Opo. meron ka ng kamote tops. Okay. And many others. Alright. And ang native chicken natin, bigyan mo lang ng feeds locally available na hindi mo bibili. Maya-maya, meron ka ng lulutuin na tinola. Okay. So, these things, Alright. maybe we have to get advice also from the old folk, Kameli. Tama. Opo. Because the old folk may give us some insights Okay. that may have been bypassed Ayun. by modern science Okay. and Pero technology. Kaabi, balikan lang natin yung mga farmers kasi yung mga nabanggit natin, ito po ay pang-araw-araw na pamamaraan para mabuhay yung mga farmers doon sa mga affected ng mga lugar. Pero yung mga, paano po yung halimbawa nasira yung kanilang taniman ng palay, yung kanilang palayan. Paano ho, habang nag-iintay sila na makabawi, pwede natin gawin yung mga sinabi ninyo na mga gulay at mag-alaga ng mga hayop. Pero ano po yung mga lugar, ano po ang dapat gawin talaga ng mga farmers? Mag-iintay ba sila na mag-settle down, halimbawa yung pagputok ng bulkan bago sila magtanim muli ng palay or what? Unang-una, meron talagang restricted zones. Okay. Yung restricted zone talaga ay kailangan ng mga ayuda. Opo. Kailangan na ng break muna, huwag munang magtanim. Opo. But in peripheral areas, walang direct na effect yung pagputok ng mga bulkan. Okay. So, tuloy pa rin, normal pa rin yung life nila. Okay. And these are the areas where we can introduce innovations, Kameli. Tama. Oo. One of the innovations ay may mga palayan na inisprayan natin ng pesticide at saka herbicide. Okay. So, ang thinking natin doon ay parang makaani tayo ng malaki sa palay. But without knowing, Kameli, na they are depriving the farmers and their families with isda. Okay. So, buhayin natin yung palay-isdaan. Yes, Palay-isdaan. So, buhayin natin yon. So, dapat wag tayo mag-spray para mabuhay yung palay-isdaan.
Kasi pag mag-spray Yes. tayo ng pesticide, mamamatay yung mga isda doon. Correct, Kameli. Okay. At pag nag-spray sila ng herbicide, Mm-mm. mamamatay yung mga wild Ayun, food vegetables tama. Opo. katulad ng saluyot, Mhm. katulad ng mga kamote, then there are many native Okay. vegetables Oo. that cannot survive kasi inisprayan mo na Ayun, ng tama. Okay. herbicide yung Kaabe, area. magbe-break tayo, no? Sandali lamang. Iiwan ko po itong question ito. Isa pong challenge sa atin ngayon itong sobrang init, okay? May mga lugar din po na natuyo naman ang lupang sakahan dahil po sa sobrang init ng panahon. At posible pong marami pa rin ang maapektuhan dahil sa El Nino na maaring maranasan. So, ano po ang maari nating maitulong sa kanila, okay? So, magbabalik ko tayo, makaraan po ang isang mahalagang paalala. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or Mano po ninong, mano po ninang. it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paaralang bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat at ang ating oras ay 3:38 na po ng hapon. So balikan natin si Kaabe at yung ating pong iniwang question. May mga lugar din po na natuyo naman ang lupang sakahan dahil po sa sobrang init ng panahon at posible pong marami pa ang maapektuhan dahil po sa El Nino na maaring maranasan. So ano po ang ating
piece of advice sa ating mga Yes, Kameli. Opo. We are experiencing the El Nino year. Opo. And most likely, abot ito hanggang next year. Opo. This is cyclical. Every 5 or 7 years. Magsimula tayo dun sa recorded history in the Bible, sa Bible, yung 7-year each. Ay, opo. And then, nagbago yung cycle na yan. So, now and then, meron change ng climate na maulan Opo. o mainit o tagtuyot. Mahaba yung dry spell. Now we are in a period of dry spell Opo. which may last for 2 years or less. We hope Wag naman. wag naman ganun kahaba, Kameli. Opo. Kasi hinaharap natin ngayon ng pinakamainit 44 degrees ang heat index. Mainit talaga. Opo. And can you imagine yung farms, gardens, at saka parks under this kind of condition? And we expect forest fire nangyayari ngayon as a consequence. So, mga mahal natin na listeners, ang Green Revolution is also addressed to improving our environment. Maybe we include planting of trees, we include keeping our backyard green. Okay. In fact, there are countries that require yung rooftops green, hindi sa pintura, kung hindi sa mga halaman. Opo. So, kailangan natin mag-harvest ng water, Kaabe. Then, Water harvesting. Mag-conserve tayo ng tubig, and hindi lang mag-conserve, we have to harvest water. From rain. Okay. And Kaabe, balikan use ko lang yung kasi sabi natin, natutuyuan po yung mga farm. At lalo na kapag maranasan na natin itong El Nino. Ngayon, kung paano natin sila matutulungan kung wala ng water, di ba? Kailangan pa rin ba ang irrigation? Paano kung yung irrigation ay wala na ring laman? Yes. O walang ulan. This is At walang ulan. Yes, this is a big problem today. So, hinintay mga farmers ang tag-ulan. Opo. Or so-called monsoon. And we hope monsoon will come in come early June. Parang normal na naman yung planting season nila. Okay. Meantime, we can raise vegetables in areas with limited water supply. Opo. So, we have to tailor the crop to the condition of the environment instead of planting crops that would not fit with the environment. A good example would be crucifers, cabbages, lettuce, cauliflower, potato, porcelanaceous, and all of those. Kung maaari iwasan natin yan, in the first place, hindi tugma sa climate natin sa lowland. Ikalawa, maraming mga requirements, agronomic and horticultural requirements na kailangan to grow these crops. We can go back to our native, our indigenous kinds of vegetables and fruits. Ayun. Okay. So, ayan. Actually, Kaabe, napakarami. Nabanggit ninyo kanina yung bahay kubo. Parati natin itong pwedeng isagawa, di ba? Although, siyempre, moderno na ho tayo ngayon, ang mga kabataan, ang mga mayayaman, pero nakakalimutan na nila kung ano ba yung konsepto ng bahay kubo, di ba? Although, meron tayong mga tinatawag na weekend farmer, sila po ay nakakaintindi ko ano yung bahay kubo dahil they earn from this. So, Kaabe, kahit na bahay kubo po ang konsepto natin, kailangan pa rin natin ng water. Ano ang pwede natin gawin? Pwede ba tayong kumuha ng water sa ilalim ng lupa? I mean, para pandilig lamang sa ating mga halaman sa ating bahay kubo. Yes, malalim ngayon ang water table, Kameli. So, there are areas na hindi feasible ito. Opo. But when it is feasible, then we can make use
of reserve water sa ilalim ng lupa. Okay. And this is again to show the importance of water impounding, which is a practice in many countries. Water impounding, ibig sabihin, when there is much water, instead of letting the water go to waste, we can impound them in small dams or reservoir. So, balik tayo doon sa practical technology of harvesting and impounding water. Okay. So, this is a lesson that we have learned from this extreme drought condition. So, mga mahal natin na listeners, paghandain na ninyo, pagdating na ng monsoon, ihanda na ninyo yung water impounding system ninyo, yung water tank, yung garden pond, and buhayin ninyo kaagad. Ayun, okay. Kaabe, nabanggit ninyo kanina yung yung forest fire. Okay, so mula sa ating maliliit na na pamamaraan, ano ang pwede nating gawin para maiwasan po yung forest fire? Halimbawa, sa ating pong lugar, sa ating mga baryo, halimbawa ay marami tayong mga punong kahoy doon. Pero tagtuyot nga at maaring posible din magkaroon ng forest fire. Ano po yung mga tips natin na pwede nating ibahagi sa ating mga tagapakinig? Yes, Camille. Forest fire is a phenomenon. Nangyari yan. Okay. But when we keep our watershed healthy, ibig sabihin hindi natin pinuputol ang punong kahoy, hindi natin kinocultivate yung pagitan, na katulad sa kaingin. Yung kaingin is illegal planting doon sa mga watershed and forest. Iwasan natin yung nakakasira ng ating reserve, forest, woodland, and pasture lands. So, ang ibig sabihin, forest fire has a cause. It's not just a natural occurrence. There is more chance na mangyayari ang forest fire when we tinker with nature, when we destroy the watershed, when we cut down the trees. So, ang Green Revolution, ang Bahay Kubo concept is maintain your area as a part of the natural environment. In fact, Camille, maraming mga nagsasabi, wala namang forest to reforest. Wala naman areas na mag-put up tayo ng woodland. In many countries, yung borders nila, yung boundaries ng mga farms nila, ginagawa na yon na parang natural forest, they call it arboretum, or wedge or hedge forest. Maybe we have to look into that. Okay. Kaya mahal natin na listeners, assignment o ninyo ito. Okay. Kaabe, nabanggit ninyo kanina yung 3 doon sa ating self-administered test. Ano po yung ika-4 na pwede nating iwanan sa ating mga mga tagapakinig? Yes. Ang agroforestry at saka ecology, akala natin mag-class sila. Okay. Agriculture and ecology. Ibig sabihin, pag agriculturist ka, farmer ka, ang kalaban mo mga environmentalist. Hindi ganon, Camille. There must be a harmonious relationship dapat lang, diba? Between ecology and farming. Yes. So, yan ang isang item na magandang topic, mga mahal natin na listeners. If you want to have that as a research topic for postgraduate or undergraduate, come up with what is balance between agriculture and ecology. Ang resulta is productivity, long-term productivity. So for the sake of the younger generation and the next generation, tuloy-tuloy yun. So this is a very good topic, Camille. Okay. So next, kasi magandang topic nga po 'yun. Kasi 'di ba, parang napaka-practical naman na hindi dapat magkalaban ang ang farmer at saka mga ecologists, 'di ba? Bakit kailangan pa nating ipaalaala sa kanila?
Di ba? Yes, Kameli, kasi ang term na economics, economic development, is inclined towards the monetary remuneration. Okay. It is based on investment. Sometimes measurement is ROI, return on investment, internal rate of return. Opa. When you consider all of this, parang economic terms. But how about mother nature? How about your environment? Okay. Malaki nga ang maani mo ngayon, ngayong taon. Pero bababa ang ani mo sa next year and in the succeeding years because you have failed to maintain the productivity of the land. So yan ang ibig sabihin doon. Ayun. So Mary, yung number 6 na tayo, this is very very important. Actually, number 38 doon sa printed lesson natin, mga mahal natin na lesson na number 38 ito. The term value added. Kasi kung minsan sabi natin, kumikita ka ba? Oo. Saan ka kumikita? Post-harvest lang. Sa agriculture hindi. Holistic, integral ito kasi, Kameli. Okay. When you say value added, hindi lang yung value ng crops na anihin mo. You have to process this. You have to bring this to market. And imbes na yung middleman ang kikita, ikaw na ang kikita. Ayun. Kaya ikaw na farmer, ikaw na producer. Okay. And when you come up with mixed cropping, diba, you can plant coffee, you can plant vegetables in between yung mga... kantayin mo na yung bahay kubo, there are many items there. Oo. Don't just sell this as raw material to processing. Okay. Do the processing yourself. You can Ayun. make vinegar, you can make pickles, Okay. you can have dry mangoes, and many others. You And can make every wine. time you manufacture this first, second processing, you are increasing the value added. And this is the key to profitability or viability of your enterprise. So, ang ibig sabihin, Kameli, ang Green Revolution is an enterprise. It is entrepreneurship. Just don't end up as a farmer. You end up as an entrepreneur. Yes, oo. Dapat lang talaga kasi wala ho yung mayaman sa pagpa-farm lang. Pero pag yung mga produkto nila ay ginawa nila ng paraan para magkaroon pa ng another product, eh talagang kikita sila, di ba, Kaabe? Kaabe, may nabanggit kayo kanina na sabi ninyo yung 7-year each. Di ba? Nasa Bible yon. Pero ngayon, pag sinabi nating 7-year each sa ating mga mag-boyfriend, ang ibig sabihin nun, nagbi-break sila dahil hindi na nila matagalan yung 7 years na yon. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ng ibang meaning. Pero doon po sa una ninyong sinabi kanina, meron bang ugnayan? I mean, merong similarity ba yung 7 each doon sa mag-boyfriend kaysa doon sa pagpa-farm natin? I have to recall yung experience ko, Kameli. Joke lang yan. But biblical, Joseph's dream, you remember when the Pharaoh had a dream, 7 years of plenty followed by 7 years of yung walang makain in Egypt. Nagkataon na Joseph from Canaan was banished by his brothers and he ended up in a jail in Cairo in Egypt. And when the Pharaoh had that dream, somebody said, why don't you consult Joseph? And Joseph said, mahal na Pharaoh, there will be 7 years of plenty. Ayun. It will be followed by 7 years na kulang ang pagkain. Alright. So, anong solusyon mo? Sabi na ng Pharaoh. Okay. We have to build
the National Food Authority. Ayun, okay. Sige, Kaabe. Wala na tayong time, pero ayun, naipaliwanag na yung ibig sabihin niyan. So mga kaibigan, magpapaalam na tayo kasi ang susunod pong magpo-program sa atin ay si TikTok ng Bayan. Kasama po natin si Noel Medina. Okay, so Kaabe, maraming salamat po sa inyo pong panahon at muli po tayo magsasama sa another edition po sa second Saturday ng next month. So, maraming salamat sa inyong... Magpasalamat lang ako Sige po, sa Kaabe. head ng Paaralan Bayan Okay. staff and lalo for giving me again the chance to be part of the Yes. program. Okay. So mga kaibigan, marami pong salamat at thank you kay Tess at sa ating mga kasamahan dito po sa ating pong station at ako pong muli si Melly Tenorio. So hanggang sa susunod pong Sabado, bye-bye po at God bless you all.